sa ating lahat. Mapagpala ba ang araw na ito para sa atin? Amen. Dahil? Amen. Kasama natin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen. So bago tayo magsimula, may babasahin lamang po ako sa Aklat ng Juan, Kabanatang 4, talatang 31 hanggang 34. Okay. Sabi po rito, samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Guro, kumain na kayo?" Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman." Kaya't nagtanong-tanungan ng mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sabi sa 34 na versikulo. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin." Ito po yung salita ng Panginoon na talagang sinasabi niya na ang pagkain ko ay tuparin ang utos ng Diyos, o ang kalooban ng Diyos. Amen? So, ganun din po tayo. Sa hapong ito, nawa talagang pagharian ng Diyos ang buhay natin at tuparin nga natin ang kalooban ng Diyos. Yun yung pagkain na tinutukoy ng Panginoon na espiritual. Na tayong lahat ay tunay na magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Amen? Tayo pong lahat ay magsitayo at ibigay po natin yung buong buhay natin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, at hayaan natin na pagharian tayo ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo sa ating Panginoong Jesus, sa ating Ama. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa inyo. Lumalapit po kami sa inyo na nagpapakumbaba. Wala po kaming ipagmamalaki sa harapan mo. Alam niyo po ang buhay namin. Simula pa po nung una pa lang, nung hindi ka namin kilala. Ngunit nung nakilala ka namin, O Diyos, nung simula, nung inalay namin ang aming buhay sa iyo, at tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas, pinagharian mo yung buhay namin. Kaya Panginoon, muli, ibinabalik namin sa iyo. Inaalay namin ito sa iyo. Bilang haing buhay, bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga kasalanan na tumatagal, na hindi po namin naisusuko sa iyo. Ngayon, Panginoon, kaya kami narito. Patawarin niyo po kami sa lahat ng iyon na nagawa namin, na hindi ikaw ang naging una. Mas minahalaga pa namin ang mga bagay na lumilipas sa sanlibutan ito. Yung mga pagkain na minsan mawawala at mauubos din. Yung mga damit na minsan lilipas din, minsan kukupas din. Yung mga tao na inuna namin na minsan hindi kami binibigyang halaga. Ngunit ikaw, Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng halaga. Binigyan mo kami, Panginoon, ng buhay. Higit sa lahat, dahil mahal na mahal nyo kami. Hindi nyo po kami pinabayaan. Hindi nyo po kami iniwan kailanman. Kaya salamat po sa araw na ito. Minahandog po namin ang buhay na ito, Panginoon. Higit sa lahat yung puso namin na pagharian mo. At kami ay makapagpuri ng lubusan. Makapagbigay kami ng mga awiting espiritual. Mga salmo, himno na ibibigay namin sa iyo. At tunay, Panginoon, na may kagalakan sa aming puso. Na ikaw yon, Panginoong Jesus, ang handog, dakilang handog na binigay sa amin ng Ama. Kaya kami din ay magbibigay ng handog sa iyo, itong buhay na ito. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito, sa araw na ito, Panginoon, na kami iyong binigyan ng kalakasan, binigyan ng kagalingan kung meron man kaming karamdaman ng mga nakaraan. Binigyan mo kami ng kapayapaan. Binigyan mo kami, Panginoon, ng buhay para lalo kami, Panginoong, maging masigla, maging
yung buhay na ganap at kasiyasaya na nais mo, na lagi naming maranasan, na hindi kayang pantayan ng sino man sa daigdig na to, ng kayamanan sa daigdig na to, ng mga bagay sa daigdig na ito. Salamat po, O Diyos. Muli ibinabalik namin ang papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Pinatawagan ko na po ang ating praise. Hallelujah! Worship leader, Sister Nicole. Amen. Tayo naman po ngayon ay magpuri sa ating Diyos. So, nagsabi, nakasama po natin lagi. Amen? Amen. At ang pinaka... Hindi ko alam yung tamang word. Yung nakakapagbigay pa sa atin ng assurance. May binibigyan na assurance sa atin ng Panginoon, hindi lang natin siya kasama, naiintindihan din natin siya. Kaya may kasama tayong makakaintindi sa atin. Amen? Amen. Hallelujah! Walk where I walk. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt what I feel. He felt where I feel. He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. Share my humanity. Share my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One of a hated race. Stand by the prejudice. Suffering injustice. suffering injustice, Yet He forgives. yet He forgives. When tears fall away the tears, Pay for the wickedness. pay for the wickedness. He died in my place. He died in my place. That I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. 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 Yeah. God is good. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. You are good. So good. Hallelujah. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. We celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's you. God is good. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's true. When the
good. We celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's true. And then I think of His love. And when I think of His love for me, my heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's true. Now unto the King. Unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to the greatest glory, let His praises ring. I will lift my hands in joy before the King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joyful jubilation. I lift my voice in praise. And I will shout Blessing, to the King, and I will shout glory, to the King, and I will shout honor, to the King, and I will shout power, to the King, declaring blessing and glory and honor and power belongs to Jesus the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, let His praises ring. I will lift my hands in joy before the King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joyful jubilation. I lift my voice in praise. and I will shout Blessing, to the King, and I will shout glory, to the King, and I will shout honor, to the King, and I will shout power, to the King, declaring blessing, blessing and glory, and honor, and power belongs to Jesus the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, let His praises ring, let His praises ring. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Let us continue to remind everyone, to remind ourselves that Jesus is our Emmanuel. He is always with us. Hallelujah. Father, we invite you right now. Manifest your presence, Father. Let us experience your presence. Yes, Lord. Holy, holy, I will bow before my Lord and King. Hallelujah, you have come to us. You make all things new. Jesus Christ, you never let me
and I will follow you. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel. Yes, Lord. Holy, holy. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, 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 Hallelujah. Let's continue to desire the presence of the Lord. Hallelujah. Give glory to you, Father. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all
shadows in the light of you. When I found the joy in reaching your arms, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy in reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I
who live is to worship you. Let's worship. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord. Paranas po natin yung kagalakan na pinaranas sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Amen! Remind ourselves, patuloy po natin remind ang sarili natin that God is with us. At yung kasama natin, nakakaunawa po sa atin. Wow! We walk where we walk. He walked where I walk. He walked where I walk. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt when I feel. He felt what I feel. He understands. He understands. Knows my frailty. He knows my frailty. Shares my humanity. Shares my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us. Amen. One of the hated race. One of the hated race, down by the prejudice, down by the prejudice, suffering injustice, suffering injustice. Yet He forgave, He forgave. Went from my wasted years. Went from my wasted years, paid for my wickedness, paid for my wickedness. He died in my place. He died in my place, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Everybody. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. 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 Hallelujah! Sino po dito ang nakakaranas na daman nyo sa inyong buhay na kasama natin ang ating Diyos? Amen. So kung nakakaranas tayo na kasama natin ng Diyos, ano man ang ating sitwasyon ngayon, sino po yung magpapatotoo? Amen? Papatotoo natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Hallelujah? Sino po? Ayan. Okay, sige. Patotoo tayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, di ba? December 28. Malapit na ang Malapit na ang pagtatapos ng taong 2025 at darating ang bagong taon
na 2026. So, sino po ang ipagmamalaki niya ang Diyos sa kanyang buhay, sa ating buhay? Oh. Sister Renny Lynn, ayan. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Renny Lynn. Mapagpalang hapon po. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil sa dami po ng pinagdaanan ko. Andito po ako ngayon naka-atin. Sabi ko kahit anong mangyari, atin pa rin ako. Ayun lang po ang masasabi ko. Nagpapasalamat ako dahil di ko na po siya share lahat. Masyado pong madrama. Tsaka masyado pong nakakaiyak. Basta alam na po nila yun kasi naghingi po ako sa kanila ng prayer. Basta pinanghahawakan ko lang yung sinabi niya sa akin, ako'y sasa iyo. Huwag kang matatakot, akong Panginoong Diyos, di ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, ingatan at iniligtas. Sa Diyos po ang papuri. Merry Christmas po, advance. I belated po pala. At Purihin ng Panginoon. Tunay nga na yung pinapatotoo ni Sister Renny Lynn, yung kagalingan na matagal niya nang hinihingi sa ating Diyos dahil meron pong karamdaman na talagang sa biyaya ng Diyos na siya'y pinagagaling. Kasi may panahon na sinusumpong, pero mabuti ang Panginoon dahil hindi siya napapahamak kung saan man siya abutan. No? Salamat sa Diyos na angkinin mo yung kagalingan na binigay sa iyo na ating Diyos, Sister Renny Lynn. Sino pa po? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sino pa po yung magpapatotoo? Sister Baby Aguila, happy birthday po, belated. Happy birthday kasi happy birthday, Merry Christmas. Papasalamat po ako sa Panginoon, talagang napakabuti niya. Kasi po, yung lalo na yung kanina yung nag-worship tayo, talagang iba yung mararamdaman mo lalo pagka nasa Panginoon. Kasi po yung naalala ko yung kanina yung word, habang minay-meditate ko kanina bago ako dito dumating. Tsaka salamat sa Panginoon na yung sabi nga sa Roma 11:29 na sabagat di nagbabago ang Diyos ng isip, na pagtawag at ang mga kaloob, yung mga kaloob niya sa atin. Totoo, kahit talaga tayo nagkakasala, magpapasalamat ka, kahit di tayo karapat-dapat, talaga maiiyak ka sa kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kahit sabi ko, anak ko, yung pinag-pray mo, pero hindi naman yung tayo talaga, kundi ang Diyos mismo. Kaya yung pagpapasalamat ko, sabi ko, Lord, talagang at saka yung iniingatan ka, nakakatuwa rin kanina, sabi ko, Lord, yung desire ng puso mo, kaya wala talaga sabihin sa layo o sa lapit, hindi. Yung nasa pagnanasa ng puso natin. Kasi sabi ko, Lord, malilate na ako. Sabi ko sa apo ko, Lord, bahala na basta makarating ako kahit yung, hindi mo rin iisipin yung kahit may pera ka. Alam mo, sa bandang at the end po si Lord pa rin mag-provide eh. Hindi maaaring hindi talaga maaaring hindi. Napatunayan ko sa buhay ko, pag talaga ikaw sumunod, huwag mo makikita yung mga walan sa'yo, kundi meron kang Diyos na lagi tinatawag at lagi talagang meron. At sa kanina nga, sabi ko, Lord, sabi ko, po, i-book mo nga ako. Kaya pagdating sa may, alam mo, sabi ko, kaya nagpapasalamat ako, ang bilis naman. Sabi ko, umalis ako doon mga 12:20 na. Dumating ako 12:40. Sabi ko, Lord, ang bilis, 30 minutes lang. Ang bilis talaga. Sabi ko, Lord, salamat po. Talaga yung pag-iingat mo na sabihin mo, hindi yung edad, dahil si Lord yung kalakasan mo. Pag talaga, nagpapasalamat ako talaga sa lahat ng masaganang biyaya. Kasi napakahabagin ng Diyos. Hindi kayo tayo karapat-dapat, pero binugtong lang tayo. Kaya hindi talaga tayo pwede magbalaki dahil dugtong lang tayo. At ang tunay na talaga ang Israel, pero tayo dahil nagkasala sila, napunta sa atin ng kaligtasan. Kaya talaga yung sinasabi ng Panginoon, sa habag niya tayo nabubuhay at hindi sa ating mabubuting gawa. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Amen. Hindi man, sabi nga, malayo man malapit, pilit pa rin makakarating. Tama po ba? Aawitin yun, di ba? Pero sa totoo lang po, kahit yan, napakalayo at napakalapit lamang. Yung iba nga napakalapit lamang. Kung mahal niyo po ang Diyos, di ba? Ay talagang walang malayo. Di ba nga, sa tao nga lang yung pangako, ewan ko po sinong tumulaan nito sabi. O pag-ibig, di ba? O pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Gaano pa kaya ang pag-ibig ng Diyos? Hahamakin ng lahat. Amen? Masunod lamang natin ng Diyos. Dahil siya ang unang umibig sa atin, tandaan niyo po yan.
If there's a will, there's a way. Amen? Kaya hindi katwiran yung walang pamasahe, malayo, di ba? Walang katwiran. Hindi katwiran yan. Kaya salamat sa Panginoon. Sino pa po? Hindi ako. Ako si Ate Baby. Puro baby yata eh. Baby. Yan. Si Ate Baby naman ngayon. Baby 1, Baby 2. Si B1 tsaka si B2. Yes, kasi ano na eh. And na eh, kailangan magpasalamat tayo sa dami ng biyayang binigay sa atin. Ito lang, pasalamat tayo kasi pinagkakatiwalaan tayong ma-attend dito eh. Di ba? Salamat din sa, dahil pinagkakatiwalaan makatayo dito, di ba? Hindi pwede hindi ako magpasalamat talaga sa lahat ng year 2025 na pinagdaanan namin magpamilya. Grabe. Lalo na sa hanap buhay namin mag-asawa. Kailangan naman maghanap buhay pa kahit may hinihipo ni Lord ang mga anak ko na may ayuda. Pero kailangan din namin maghanap buhay. Pero sa lahat na pinagdaanan namin sa hanap buhay namin, walang ibang kumilos kundi siya. Ay, dumating kami sa ganun sitwasyon. Nagbabagyo. Ay, negative pa sa mata ko. Ay, hindi siya magtatagumpay. Tuloy ang ministeryo. Kahit bumagyo, umaraw, tuloy ang ministeryo, yung kanta natin. Tuloy ang awit, kundi tuloy ang ministeryo. Ngayon, year 2026, ang mensahe niya kanina sa akin. Magtanim ka ng marami kang aanihin. Lord, year 2026, tulungan mo kami. Pero, bago matapos ng 2025, binigyan niya ako ng kagalakan. Hindi material. Hinabol pa niya. Sama-sama kami. Yung aking menopause baby, inaatas ko na siya. Minsan magkasama na kaming lumalakad. Kasi minsan, ang ate ko, yung dalaga ko, sa ibang ministeryo naman siya napapapunta. Pag wala akong kasama, yung aking menopause baby, kasama ko. Kasi, mahaba na, napakwento na. Pero wala pa naman eh. Sabi ni, parang naano kay Mateo, hindi ba nag-guide sa kanya yung nanay niya at ang lola niya? Kaya sinasabi ko sa anak ko, mahigpit din ng nanay ni Mateo at ang lola niya. Ako rin ganun anak kasi gusto kitang mapaayos. Pero thank you kay Lord talaga sa ginagawa niya sa buhay na aking bulilit. Kasi talagang ibinulong sa akin na siya yung minsan iti-training ko ang aking bulilit. Siya yung nag-o-opening prayer sa pupuntahan namin. Meron kaming 2 na ginawa. Talagang thank you kay Lord. Talagang masaya ako. Bagamat ang hanap buhay namin, thank you pa rin. Okay pa rin, thank you. Thank you pa rin talaga. Dahil nakakaraos kami. Sabi nga, di ba, ng kanya banal na salita sa Isaias, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, ililigtas. Oo nga, Lord, bakit nga ba ako mangangamba? Bakit ako matatakot? Sorry, Lord, Di nga ako yung sinabi ng doktor, di nga ako natakot, Lord. Alam ko, lubusan mo na akong pinagaling. Kaya thank you talaga kay Lord sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng biyaya niya. Pangit man, maganda man. Thank you kay Lord. Sa Diyos po ang papuri. Purihin ng Panginoon, lahat po yan may kapahintulutan sa sikat ng araw, sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin. Salamat sa buhay din ni Ate Baby. Marami pang patotoo. Sige po, sino pa po? Sister Marlene? Okay na? Para kahit short, okay na? So sorry po, mag-start na po. Isa pa, sige. Sister Marlene daw po. Oo. Dito na eh, Purihin ng Panginoon, napakabuti ng Lord talaga. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya na itong bago mag-Pasko, lagi akong nahihilo. At pagkatapos ng Pasko talagang nandun talaga yung hilo ko talaga. Pero nandun talaga ang kagalingan na pinagkalob ng Panginoon. 2 days po akong hindi nakatayo. Talagang umiikot talaga ang paningin.
Pero nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil nandyan siya palagi para sa akin. So, pinupuri ko at pinapasalamatan ko ang Panginoon. Amen. Yung hilo na yan, wala na yan. Kasi lahat tayo dahil sa nagdaang mga selebrasyon, pero ang mahalaga pa rin na sineselebrate natin yung kapanganakan ng Panginoong Yesus sa buhay natin, sa puso natin, na talagang pagharian niya ang ating buhay. Amen? Wala nang hihigit pa sa binibigay sa atin ng Panginoong Yesus. Kasi di ba yung inawit natin, He walk where I walk, di ba? So talagang kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon. Ano man po yung nararanasan nating pagsubok. So tinatawagan ko na po ang ating speaker ngayon, na talagang sa biyaya ng Panginoon ay naipapahayag niya ang kabutihan ng Diyos. Walang iba kundi si Brother Spa Castillon. Ayan. Si Pastor Spa Castillon. Brother lang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Continuation pa rin ito ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kayo ba'y nagagala? Alam niyo po, sa ilang taon na po, lagi nila nakikita ko yung nagtestimony, mga suki na. Meron bang ginawa ang Diyos sa inyo ng kabutihan? Yes. Ba't ayaw niyong ibunyag? Kapag lalo niyo binubunyag ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay, talo ang kalaban. Natatalo siya na natatalo. Kaya, iba naman ang mukha ang magtestimony, ha? Hello? Iba naman ang mukhang magte-testimony. So, tayong lahat ay tumayo. Ating pong buksan ang ating mga Biblia. Alam niyo lang ang aking pong patakaran kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat ng mata ay hindi pipikit, kundi nakatutok sa akin. Lahat ng tenga ay parang hindi na alam. Alam nyo, kahit katapusan lang ako magsasalita, pero dapat i-memorize yung rules natin. Lahat ng tenga ay nakikinig sa salita ng Diyos, hindi sa katabi mo. Ha? Kasi mamaya may ibulong. Alala, hindi na kayo nakinig. May binulong na kasi. Okay, kasi pwedeng gamitin niya ng kalaban. At lahat ng kamay ay alam ko napalakpak. Hawak ang Bible. Batay ba rito walang Bible? Tinatamad na. Ang hawak ay cellphone. Ako, pwede naman ako humingi ng excuse kay Lord dahil kasi medyo mabigat na hindi ko na kaya. Ang Bible itaas. Sige. I'm a Christian, ha? We are all Christian of God. We are the Son of God. We always bring the Bible. Sa next, ako yung magsasalita. Ang lahat ng walang Bible, hindi ko bibigyan. Ang dami nyo, no? Lahat ng walang Bible, kung sino may Bible na yan, ibigay mo sa kanya. Yung sa katabi mo, yan ha, babasahin nyo. Brother Spak, paano naman kami yung nawala? Bumili-wili kayo. Okay, ibigay mo yung cellphone. Joke lang. Okay, kasi tayo talaga dapat, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay dapat ito'y ating munang basahin. Amen? Yan po. So, when I flash the verse, I want all of you to read it from your heart. Ha? Hindi yung hanggang bibig lang. Read. Namnamin nyo na parang kayong katulad ng kalabaw na bago niya lulukin talaga ninanamnam niya. Ganun po ang paraan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Isa pa?
Amen. Tayo lahat po ay magsiupo na po. Ay, meron pa ba? Ay, meron pa, sorry. Ay, sorry ha, sorry. Okay, tayo ulit. Yan. Sorry, I'm very sorry. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, pwede na po tayong umupo. Yan. Okay. Sino rito nakasubaybay ng aking pagtuturo? Ba't parang wala na, paubos ang paubos? Kumunti lang eh. Ibig sabihin, itong mga bakanting ito nakasubaybay. So, again, I say, sino nakasubaybay? Yes. Ngayon, ito ba'y kapag inyong binabasa sa bahay ninyo, ang laki ng epekto? Kasi po, ang Psalms 23 is our life. Yan ang istorya ng ating buhay. Kung paano ka makakilala sa Diyos ng tunay, kung paano ka, kung ikay nagkukulang, si Lord ang nagpupuno. Amen? Ang dami. At purihin ng Panginoon, nawa, matapos ang taon na ito o sa next year, matatapos po itong ating Psalms 23. Amen? So our topic for today is in verse 4, Thou art with me. Yan. Ano bang ibig sabihin ni Haring David? Sinabi niya ito na, Thou art with me. Amen? May idea kayo kung ano ang ibig niya sabihin doon? Yeah, kailanman talaga si Haring David hindi iniwan ng Panginoon. Sabi niya, hindi ako iniwan ng Panginoon. Kahit siya nagkasala, ano ba yun, New Year? New Year. Kahit siya'y nagkasala, hindi siya iniwan ng Panginoon. Kahit minsan hindi mo siya pinapansin, hindi siya iniwan ng Panginoon. Kaya niyang malaking pasasalamat niya na sinabi niya, Thou art with me, O Lord. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ni Haring David dito, David could walk through a dark ravine. Ang ibig sabihin, madilim na, masikip pa. Nasubukan nyo na bang, parang nag-iingat ako sa level ng akin tone, nasubukan nyo na bang lumakad sa makipot na daan? Lalo ako, hindi ako makakapasok. Pag nakakita ko ng iskinitan, nako, sa ibang daan ako. Minsan, nakwento ko, may experience kasi. Nagliko kami ng mga pamilya ko sa resort. Nagkaroon ng fault wire doon or bumaksak yung pinakadaan talaga ng going to the resort. Sabi, ano po sir? Sabi ng mga, para kami doon sa kalye. Sir, kailangan po, dumaan po tayo doon sa iskinita. Kinabahan na ako. Iskinita po? Oo, iskinita. Yung pagtipong talagang, ang kasya lang talaga, tao at motor. Yun lang. Sabi ko, okay naman. Kasya daw motor. Pero imagine nyo yung size ng motor. Diba? Iskinita pa rin. Masikip pa rin. Kaya sabi ko, sige, bahala na. Tumawid ako talaga, napakahirap. May mga part doon na binubuhat na ako. Tapos pagdating pa namin doon, release ng train. Paano ko tatawid? Baka masagasaan ako niyan. Sabi ko, ayan. Gaano pala kahirap pag dumadaan sa makipot na daan. Yun ang sinasabi ni Haring David na kahit ako lumakad sa makipot na daan at sa madilim na lugar. Perhaps even death, firstly, because the Lord walked with him. Na kahit daw naramdaman ni Haring David na ito'y talagang ikamamatay niya. Meron man sa inyong buhay na talagang halos muntik na kayong mamatay. Diba? May mga ganong pangyayari sa ating buhay Kristiyano na halos ikamatay mo na, ngunit ang Diyos sinamahan ka pa rin. Amen? Isang palakpak naman dyan.
if you really love the Word of God, kahit anong let it out. Na-excite talagang ipurihin yung Panginoon sa pamamagitan ng pagpalakpak ninyo. At sabi pa ni Haring David, pinaliwanag niya na his lack of fear because you are with me. Talagang hindi na siya natatakot. It's interesting to observe that the shadow of death drew David closer to the Lord. So, Brother Spock, kamatayan ko lang ito. Sino ba hindi matatakot? Brother Spock, malalaglag na yung buhay Kristiyano ko. Hindi na ako nagbabasa, hindi na ako nagpe-pray. Sinamahan pa rin ako ng Panginoon. Wow. Miss Brother Spock, kinakalimutan ko na nga siya. Yet the Lord still na sinamahan pa rin siya ng Panginoon. David, niyakap pa rin siya ng Panginoon. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos. At kapag nangyayari ito sa buhay na ito, kaya nga may mga Kristiyano nagsasabi na, Brother Spock, kung kailan ako naging Kristiyano, doon lalong humihirap. Kaya minsan, di ba, sa sobrang tindi ng mga pagsubok, minsan, parang ayaw mo lang naging Kristiyano. Hello? Di ba? So, ang ibig pala sabihin niya, pag tayo pala'y lalong sinusubukan, at yung mga time na akala mo hindi mo siya kasama, at yung time na parang lilayo ka na dahil, no, paano ba to? Sabi ko, kailang Kristiyano, dapat tutulungan ako ng Panginoon. No. Tutulungan ka. Bakit ba ang pagsubok mukhang araw-araw na. Ang ibig pala sa inyo, kapag nangyayari sa buhay nyo, ay gusto ng Diyos na lalo kang lumapit sa Kanya. Yung hindi mo tipong makakalimutan siya. Kahit abala ka sa mga mundong ito, yung tipong pa rin na nakukuha mo pa rin mag-pray. Magpasalamat sa Panginoon. Yan ang nangyayari ngayon na sinasabing, Thou art with me. Kung yung iba, iniwang ka na, may nasasabing BFF mo, yung pala nalaman mo, BFF siya. Kung meron kang BFF prize, paano kung wala ka ng prize nun? Kaibigan ka pa rin? Di ba? Yung mga sinasabi nilang, kahit may pera ka, nandyan, mabango. Pero pag wala na, hindi na mabango. Di ba? Nagiging sinasabi natin every day or every time na nagkakasama ka ng mga kaibigan nyo. Bihira lang talagang nanatili sa'yo. At yung bihira talagang yung dadamayan ka sa bigat mo ng problema mo. Pero ang Diyos man, kailanman hindi ka iniwan. May pera ka man o wala, hindi ka niya iiwan. Yan ang tanda natin. Faithfulness. Thou art with me means faithfulness. Ang Diyos kailanman ay tapat. Tapat saan? Unchanging His nature. Ang pagka-Diyos ng Panginoon ay kailanman ay hindi nagbabago sa atin. Kung yung iba, may salitang magaling lang sa harap, pagtalikod, iba na ang anyo. Hello? Nakaka-relate kayo? Sino nakaranas nun? Na yung magaling lang siya sa harap mo, pero pag sa talikod, wala na. Tinitira ka na, yung sinisiraan ka na. Hello? Sino nakaranas yun? O ikaw yung nagtitira. O ikaw yung naninira. Wag naman, parang awa nyo na. Dahil kayo ay anak ng Diyos. Dapat sa talikod, sa harap, ikaw ay anak ng Diyos. Madikit lang, tama nga, salbahe nga. Yan. Pero pag nakita, ang bait-bait niyan. Yan, yung mga ganong attitude. But God, He is never changing. Hindi siya nagbabago ng pagtrato sa atin.
ang pagmamahal niya sa atin, tayo pa pwede pang magbago. But God is not changing His love for you. Amen? Ano pa sabi ito? True to His word. Yan. Diba? Ang iba, pag sinasabi, oh, brothers pa, gano'n. Yes, hanggang sa huli, kasama mo ako. Eh, ilang taon na, wala na silang lahat. Iniwan na pala ako. Hindi, okay, honestly, sabi ko kasi, ako pa rin ang presidente, gano'n, para lalo mag-progress tayo. Hindi pa na alam, may under meeting sila na baguhin na natin yan si Spock, hindi na yung magiging presidente. So, ganun yung nangyayari. So, nung nag-election na, ako yung natalo. Pero, ako yung nag-organize sa kanila. Ganun talaga. Tanggap ko naman may ganong klaseng tao. Na hindi sila tapat. Kasi sila, oh, brothers, these brothers pa katawag sa akin. Oo po, Spock, Sir Spock, ikaw pa rin ang boboto namin. Oo, kami, boboto. Pagdating ng eleksyon, wala na yung bumoto sa akin. Iniwan na ako. Medyo nasaktan nila ko dahil nangako sila eh. Ganyan mga kandidato eh. Di ba? Pero hindi ako kandidato ha. Itsurang kandidato lang. ang ganun ng mga tao, failure talaga sa pangako. Oh. Hindi sila tapat sa salita. Masasabi ko pang ang tapat, yung mga Kristiyano talaga. Dahil takot sila. Di ba? Oh, Dad Spock, hindi ka na, Sir Spock, hindi ka namin iiwan. Boboto ka para namin. Nag-election na. Halos kalahati yung talo ko. Di ba? That's really real. Pero God, hindi nagbabago kasi yung salita. Pangako niya, ibibigay sa'yo. Ang gusto niya lang manalig ka at manampalataya sa Kanya. Hindi ka niya iiwan. Totoo ang mga pangako. Ano sinabi ng Panginoon? I will full your abundance. Sabi, I will never leave you. Di ba sa mga unang napag-aralan natin, ang daming pangako ng Panginoon doon? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will not leave you nor forsake you. Nararamdaman yung lahat yan. Totoo talaga. God true to His word. Hindi ka mapapahiya, hindi ka magdududa. Pag sinabi ng Panginoon, itong araw na ito, pagpapalain kita. Totoo yun, kapatid. Totoo yun. Papagaling kita, kapatid. Totoo yun. Magiging maayos ang buhay mo kapag ikay nagtiwala sa akin sa 2026. Totoo yun. True to His word. Banspak, parang hindi ko alam. Ang tanong, nagbabasa ka ba ng Biblia? Hindi mo malaman ang kanyang mga pangako kung di mo mabasa ng kanyang salita. Hello, nagbabasa ba kayo ng Biblia? Amen dapat talaga, kapatid. Kasi pag, sabi ko, hindi ko nga nararamdaman yung pangako ng Panginoon, ang sagot ko naman sa kanya. Ngayon, tanong ko lang naman, nagbabasa ka ba? Malalaman mo ang kanyang mga pangako at tapat na salita niya kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Meron bang, ito na lang sample lang ha, kasi ikaw nasa unahan ko eh. May love letter ako. Ito nga, may love letter ako, pero maniniwala ka ba sa akin sa salita? Di ba? Sa salita ko lang, maniniwala ka? Hindi. Dapat talaga makita mo sa love letter na yun na talagang iyan ay tunay. Di ba? Di ba? Di mo masasabi, bahay ko to, pero may title ka. So there is a written, any agreement that this is your house. So, yan mo malalaman na talagang tunay ang tapat ang Diyos sa atin. Reading His Word. Amen? Wag naman. Wag mo ko iwan. Ano ba nangyari dito? Allah. Ayun, ayan. Dumami tuloy.
He promised salvation to His people. Talagang tunay nga kapatid, ang Panginoon ay ililigtas ka. Ang Panginoon iingatan ka. Ang Panginoon hindi ka iiwan. Dahil ang pangako ng Panginoon, ililigtas ka. Yan ang kailanman ng pangakong hindi man malalaos or hindi man mag-expired. Ang mga iba rito na expired, pero ang kanyang pangako na ililigtas ka, hindi kanya pababayaan. Kahit minsan, hindi mo siya iniisip, abala ka sa mundong ito, sabi ng Panginoon, ililigtas pa rin kita. Ganun katapat ang Panginoon. He keep His promise forever. Yes. Thou art with me. Ang ibig sabihin, He keep His promise forever. Hindi po ang promise ng Panginoon na He will keep His promise for 30 days. Hindi mga ganun eh. He will keep His promise for 1 year supply. But said, He will keep His promise forever. Hanggang sa mamatay ka, hanggang sa mamatay tayo, His promise will be kept forever. Amen? Worthy of eternal trust, no matter how unlikely His promise seem. Ang ibig sabihin talaga, ito'y magpakailanman na kung minsan na para bang hindi mo nararamdaman ang kanyang pangako. Yung talagang, mangyayari ba to sa buhay ko? Ha? Mangyayari ba to? Talaga bang magaganap ba to? Ang pangako ng Panginoon? Yung time na nagdududa ka, nung time na nag-aalinlangan ka, doon ang pangako ng Panginoon ay tutuparin. Kaya nga sinabi ito, yung pagtitiwala mo na kahit, sabi ang worthy eternal is walang hanggang na ibibigay sa ng Panginoon na kahit minsan naramdaman mo. Kasi pag alam ko, pag may nangyayari sa buong paligid, parang, asan na ang Diyos yan? Mga ganun nga siya. Nasaan na ang Diyos? Bakit ako ganito ngayon? Hindi nyo dapat tinatanong yun. Ang tanong dapat, nasaan ka? Sa gawain ng Panginoon. Pag bumaksak ang matinding problema, sinasabi natin minsan, nasaan ang Diyos? Di ba? Bakit ako pinabayaan? Nagbabasa naman ako ng Biblia. Nanalangin naman ako. Umaaten naman ako. Nasaan ang Diyos? Di ba? Ganon tayong tao. Pero kung yung time na nagkakaganon ka, katabi mo lang ang Diyos. Hindi man binigay ng Diyos, di ba, sa napag-aralan, hindi man binigay ng Diyos ang kanyang pangako sa iyo, pero pala, may hinahanda ang Diyos na masigit pa dun sa pangakong ibibigay sa iyo. Di ba? Yung hinihiling mo, tagal naman. Tagal. Pero dahil may hinahanda palang Panginoon na mas magandang ibibigay sa atin lahat. Amen? Ito pa, ang faithfulness faithfulness ni God can be defined. Ibig sabihin, hindi mo kayang bigyan ng kahulugan by our perception sa lawak ng ating pag-iisip as to whether or not events or circumstances work out in what we perceive to be in our favor. Diba? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, hindi mo malirip ang katapatan ng Diyos na kahit na ang gusto mo, ito ang mangyari. Diba? Lord, ganito pa, may mga mensahe, Lord, pag ako ay natanggap sa abroad,
maglilingkod na ako sa iyo o lagi na ako magbibigay ng ikapo ko. Lord, pag ako ay pumasa sa ganito, sa exam sa aking college, ako'y, Lord, magsisimba na araw sa kada linggo. Namin yun nating hiniling. Pero umiba ang panahon. Tapos sasabihin nyo, bakit naman? Makadamot mo naman. Lang. Di, okay lang. Bigyan mo na lang ako ng mic. No? Ganun yung... Pakikuha mo na. Commercial lang po, mga kapatid. Yan, sige po. Di ba? Minsan, kapag meron ba nangyari sa inyong buhay na may pinapanalangin kayo, nag-iba? Dahil yun na yung parang iniisip natin, yun na yung mangyayari. Yung pala ay iniba ng Panginoon. Pero, ang tanong, iniwan ka ng Diyos? Hindi. Hindi ka kailan iniwan ng Diyos. Minsan tayo pa, nagtatampo pa, minsan sa Panginoon. Wag naman po. Wag kayo magtampo sa Panginoon. Dahil meron pang mas mahigit na mangyayari sa buhay mo. Ako, totoo talaga, sabi ko, gusto kong mag-preach talaga. Ilang taon kong hinindian sila Pastor Nap at Pastor Nonon, pero ilang taon niya na lang ako sinasabi, sige na, Spak, time na siguro magsalita ka. Pero sabi ko, sige. Kasi alam ko kasi ang bilang pastor at pag nag-preach dito, accountable ka lahat sa mga sinasabi mo. Di ba? Kahit naman kayong Christian, you still accountable sa mga lahat na lalabas sa inyong bibig. Saka hindi ako gano'n ka-expert na magsalita. Kasi sila Pastor Nap at Pastor Nonon is theologian course graduate. Theology talaga. Gumado siya nag-aral. Ako, admin. Pero hindi pa natapos. Business and administrative course. Pero, yun din, gusto ko rin. Panalangin ko na makatapos ako doon, pero inibaan ng Panginoon ang buhay ko. Dapat tayo, ganon ang ating pagtanggap. Minsan lang na pumalya ang inyong mga pangarap, hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng Diyos. No. Mahal ka pa rin ng Panginoon, may gusto siyang mas magandang gagawin sa iyo. Sabi ko, Lord, let thy will be done. Dapat ganun ang sinasabi nyo. Kapag ang sa panalangin hindi natupad, Lord, let thy will be done. Ito na ngayon, nasa harapan nyo ako. Kahit tumatanggi ako, Lord, let thy will be done. Amen? Alam nila, Pastor Nap, na iniyak ko talaga sa Panginoon. Iyakin talaga ako, no? Sabi ko, Pastor, I was dreamed that I was preaching a big crowd na talagang sinisigaw ko ng Panginoong Jesus. Tapos, godly, kaala ko, kausap ko lang yung Panginoon. Kaya sabi ko, nag-Bible study kami, iniyakan ko yung 2 pastor. Sabi ng Panginoon, mag-preach na raw ako. Hallelujah! Palapakan natin yung Panginoon. Woo! Ganon. Kasi dami kong hindi naman ako tapos ng theology, dami kong dahilan sa Panginoon. Pero pala kung ano yung pagkukulang mo, mas doon ka gagamitin ng Diyos. Hindi dapat yung gusto mo. Let the will of God be done in your life. Pag hindi natupad, let the will of God. Sabi nyo, let the will of God be done in my life. Yun. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Even if events o pangyayari don't turn out as we wish or think they should. Oh, yun, di ba? Kapag hindi talaga yung pabor sa iyo ang mangyari,
ang sabi ko nga, Lord, mag-aaral muna ako ng theology. Parang lepas na. Hindi. Hindi sinunod ng Panginoon ang gusto ko. Ang gusto niya ang masusunod. His will. Ang gusto niya, hindi ang will mo. Hindi yung gusto mo. Amen? Kaya pag kayo ay tinawag ng Panginoon na, Lord, ang laki na ng business ko eh. Hirap iwan. Lord, talagang hindi ako katulad nila Pastor Nap. Ganun ang nadahilan ko dati. Hindi ako ganun magaling magsalita. Pero sa federation, speaker ako. Parang tuloy pinagdadamutan ko ang Panginoon. Di ba? Sabi niya nga, SPAC sa federation, ang galing mo magsalita, sa aking gawain, hindi mo magawa. Di ba? Ang dami kong dahilan, but God, thank you Lord for using me right now. Amen? So, sabi nga, hindi mo dapat asahan ang katapatan ng Diyos dahil sa gusto mo. Asahan mo ang katapatan ng Diyos dahil gusto niya. Amen? Hindi dapat tayo ganong mga Kristiyano na inaasahan natin dahil sa favor mo lang. Lahat na nangyayari sa buhay ninyo, hindi dapat mangyari yung gusto mo lang. Dapat kapag tayo ay Kristiyano, anak ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang mangyayari. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Isa pang hindi nagbabago sa kanyang katapatan, always faithful to His character. Yaw. Di ba? Sabi ko kanina, ang tao magaling na mabait sa harap mo. Pag talikod, wala na. At mahirap yung taong dalawa ang mukha rin. Dapat sila magsisina talaga sa Panginoon. Kasi kung tayo ay may ugaling dalawa ang ating muka, mabait ka lang sa harap, pagdating naman sa iba, salbahe ka. Ang anak ng Diyos, ang lahat ng naglilingkod sa Diyos, ang lahat na nakaupo ngayon, ay kailanman iisa lang ang magiging karakter na sumusunod sa ating Panginoon na may kabaitan. Ang hina ng amen. Okay. Whether we understand or not, we can be assured, that our Lord is completely reliable. Amen? Maaasahan siya. Bumaliktad man ang lahat. Meron pang isa Nag-break kayo ng boyfriend mo. Para bang nawasak ng mundo ko. Mahal na mahal ko yung lalaking yun, mahal na mahal ko yung babaeng yun. Hindi na umaaten dahil na nag-break na sila. Ba't yung idadamay ang Panginoon? Meron pa yung mag-asawa, nag-away din. Atin na lang yung babae, atin na lang yung lalaki, nag-away pa. Hindi na nga ako atin. May hinihingi kang panalangin na pumasa ka sa ganito. Pasang-awa ka lang pala. Hindi na atin. Pero ang Panginoon, maaasahan mo ang katapatan niya ay mananatiling magpakailanman. Umiba ka man ng iyong katapatan sa tao, o minsan umiba ka man sa katapatan mo sa Diyos, o minsan na nga, di ka na nga nagbabasa ng Biblia, o minsan na nga, di ka na nga nananalangin, ni magpasalamat ka sa Panginoon. Alam mo, katotoo lang, si Aaron na lang, intellectual disability. Walang kibot, kundi salamat Panginoon, salamat. Hilain niya ako papuntang banyo, salamat Panginoon na kaya ko siyang itulak o pahila. Ako na rin napapahiya. Wala siyang salita na hindi salamat Panginoon. Sana ganon din tayo. Kasi hindi naman tayo mga PWD. Siya may diferensya sa isip, but he never forget to say, thank you Lord. Kakain na lang, maghuhugas na kami, thank you Lord. Matutulog na siya, thank you Lord. Gigising siya, thank you Lord. Ako minsan napapahiya. Minsan na, kalimutan ko pa mag-thank you Lord.
Hindi ko na sinasabi maging arin kayo, ha? Pero dapat ugali natin yon. Isang araw talaga, really, sumakit na naman to. Until na. Yeah. Sabi ko, Lord, di ko na kaya maging sa tawan ko talaga. Hirap na ako. Araw-araw na lang talaga, kapatid. Silly pain. Paggising ko, sabi ko lang, thank you, Lord. Kapag kayo nakita nyo ako nandito, himala ng Diyos yun. Tandaan niyo yan. Every day of my life, kailangan kong may assistant ako. Ito na lang itong kanang kamay ko, ang inaasahan ko lang, I can move. But really, for this passing days talaga, sobra na. Sabi na nga ng pamilya ko, i-therapy ko na raw yan, pa-check ko na. Sabi ko na, tanggap ko na yan eh. Winandingan na ako ng doktor ko eh. Binabalik ko lang sa inyo to. Huwag yun lang hintayin na marami ang sumakit pa sa katawan ninyo para sabihin nyo lang, thank you, Lord. And I also see the condition ni Ate Baby, but nakikita mo, nakangiti pa rin siya. Di ba? Huwag nyo nang hintayin na may mangyari pa sa inyong buhay para sabihin nyo, salamat, Panginoon. Huwag nyo nang hintayin, nakahiga na kayo sa kama, sasabihin nyo, maglilingkod ako sa Panginoon. No. This is the time. Tatapos ng taon. The Lord is always guiding you. The Lord is always with you. That you have a lot of things to thank the Lord. Marami pa rin kaluluwang naliligaw. Hanggang upuan na lang tayo. They need the Lord. People need the Lord. And you are the instrument. Kaya sabi ko, huwag din kayo mahiya mag-testimony. Every time you declare the goodness of God, proclaim the goodness of God, the devil's always lose. Talagang talon-talon ang ating kalaban. Napapahiya ang demonyo at hindi siya makakilos sa inyong buhay kapag lagi ka nag-church. Hindi siya ang demonyo wala na eh. Ang full force ng demonyo na sa atin lahat. Just to remind you, isang pagkakamali yan, parang daig pa nagpiesta. Pero pag andyan ang repentance at pagsisisi mo sa Panginoon, talagang namumblema na naman uli sila. Amen? So, reliable, completely trustworthy, faithful, yes, God is faithful always to us and all the time. Hindi magbabago ang Panginoon sa katapatan niya. Makalimot ka man, andyan pa rin siya. May pera ka o wala, nandyan pa rin ang Panginoon. Magkasala ka ng parabang talagang antindi ng nagawa mong pagkakamali, nandyan pa rin ang Panginoon. Pero sa ibang tao, pag ikaw nagkasala, halos iwan ka na. Pero God will never leave you nor forsake you. Amen? This is the verse that will support how God is really faithful to us. Open your Bible in Hebrews 10:23. Let us hold fast the profession of our faith. Talagang laging ninyong isigaw without wavering, na walang pagdududa, na wala kang alinlangan na ang Panginoon ay tapat sa atin. For He is faithful than promise. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. He who promised is faithful. Ang siyang nagpangako sa ating lahat ay tapat magpakailanman. He never changed.
Amen? Ba't ganito? Kakasakit pa rin ako, titindi ng mga sakit ko. Di ba sabi ko kanina? If there are problems in your life, nangyayari yan para ikaw be closer to God. Para mas lalo kang malapit. Lumapit sa Panginoon. Huwag kang magsawang lumapit sa Panginoon. Alam mong sagot niya nung pinalalain kong problema ko rito sa right shoulder ko, sabi niya, anak, mahal kita. Yun lang. Yun lang yung sinabi niya, mahal kita. Ibig sabihin, hindi niya ako pabayaan. Kaya sabi ko sa every time I come here, nakikita niyo ako sa mga gawain, himala ng Panginoon yan. Dahil hindi ako nananangan doon sa sinabi ng doktor. Mas nananangan ako sa sinabi ng Panginoon. Amen? At number 2, sabi dito, in Deuteronomy 7:9, open your Bible with Deuteronomy 7:9, sabi niya, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generation. Wow! Magkaapo ka naman lahat na. Pangako pa rin ng Panginoon, hindi ka pa rin niya iiwan. Kahit nga siguro sabi ko kanina, di ba? Kahit mamatay na tayo, ang Diyos ay naandyan pa rin na kanyang pangako. Amen? Sa mga lahat ng henerasyon mo, the Lord is still faithful to us. Wow. Amen. Kaya pag uwi niyo sa bahay, basahin yung Deuteronomy 7:9. Lahat, ibig sabihin, ano man ang naging lahi mo, ano man ang mga naging susunod na lahi mo, God is faithful. Amen. Keep His covenant or promise of love to 1,000 generation. Ano man ang mga lumipas na relasyon. Sabi pa rito, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful. He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ikaw ay tinatago mo pa rin yung kahinaan mo at hindi mo inihayag sa Panginoon, patuloy pa rin ang Panginoon kukumbiktahin ka na isuko mo na yan. Faithful siya. At yung kahinaan mo, kasalanan mo, napabayaan talaga na hindi mo hiningi ng tao ng Panginoon hanggang ikaw ay nanlamig sa inyong buhay, Kristiyano, dahil nagkamali ako kay Lord, kaya para ayoko mo nang pakita, mali ka do dapat. Kailangan i-confess mo at hingi mo ng tawad ng Panginoon. At siya ay tapat na ikaw ay kanyang patatawarin. Siya ay tapat na ikay papatawarin. Ang iba nga pag mga tao nag-aaway, ang tagal magbatian. Inaabot ng ilang taon. Pero ang Panginoon mismo ng araw na yan, na humingi ka ng tawad at na hindi mo nang babalikan yung pagkakamali mo, He is faithful to forgive our sin. Hello? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong matakot na humingi ng tawad sa Panginoon. Oo, nagkakamali tayo. Nagkakamali. Totoo, tao tayo eh. Pero huwag mong alagaan ang kasalanan. Huwag mong i-keep hanggang sa lumalim hanggang sa kasalanan niyan ay hindi ka na nakakabasa dahil sabi mo, nawawala na ang Espiritu sa akin ng Diyos dahil sa kasalanan na yan. Tinatamad na ako mag-fellowship, tinatamad na ako mag-Bible study, tinatamad na akong, tinatamad ko nang akong kausapin ng Diyos dahil sa kasalanang ito. Ang gusto ng Panginoon, humingi ka lang ng tawad. Wala na siyang ibang hinihiling sa atin, kundi humingi ka ng tawad sa Panginoon.
Amen? Hindi siya hukom na parang nagkamali ka, ito na, diretso ka na ng impyerno. Hindi. At huwag niyong hintayin ng ganon. Ora mismo, ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad. Amen? Kapag minsan sa buhay, mag-asawa, ganon eh. Normal eh. Nagkakasagutan kami. Ang gawin ko lang, may lahing Armalite tong asawa ko eh. Ako na tumatahimik. Kasi pag magdidiskusyonan pa kami, kasi pag walang bababa sa buhay mag-asawa, pag walang bababa, magpapakababa ang loob, di kayo matatapos. Tama? Yes. Ito yung buhay sa buhay mag-asawa. At ganoon din sa mga anak, sa magulang, kailangan may magpakababa. At sa buhay Kristiyano, kailangan may magpakababa. At kasi kung pareho kayong in the height, pareho kayong may high blood, hindi matatapos ang issue. Amen? Yan. Ay, talagang, alam mo, napakahirap kung matapos to. Ang dami pala nito. Talaga. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Asahan ninyo ang katapatan ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Laging sariwa. Fresh na fresh, kapatid. Hindi to yung sabi mong tapat ng Panginoon, luma. No. Always new. Lamentation 3:23. Basahin niyo yan. Hindi nagbabago ang kanyang lagi siyang sariwa na para bang sa dilim ng buhay mo biglang liliwanag. Di ba sa ating buhay kasi pag may problema, parang ang tingin natin dilim na eh. Para bang wala na kapag-asa. But God is always faithful and always new. He's faithful. Always fresh. Hindi siya yung surplus. O hindi siya yung ano. New every morning ang faithfulness ng God. Amen. Ito na po siguro dito tayo. Thy rod and thy staff. Sino ba nakakita na ba ng mga pastol? May nakakita na ba ng pastol? Kahit sa mga yung sa bukid, meron pa rin eh. Di ba kapag nag-aano ng mga kambing, lagi may pamalo? Ito pala ang purpose niyan. Ano bang ibig sabihin ni Haring David sa thy rod and thy staff? A shepherd in the Bible times carried a rod and a staff to protect his sheep. Yun po ang dahilan. Na kapag ikaw ay nagpapastol, ay kailangan lagi kang may dala nito. The rod has a cudgel and short, heavy stick rod used to move, count, examine the sheep as weapon. Okay? Ang rod daw ay para, yun, gabayan kung saan sila pupunta, yung mga alaga. At pagbilang, 1, 2, 3, kompleto pa, 100 pa. At ito daw ay talagang pinag-i-exam kung, baka may sakit ka na or meron kang nakagat ka ng hayop. Yun pala yung pinanggagamit. At ito pa daw po ay talagang sandata para sa mga mababangis nakakain doon sa mga tupa. Pero ano bang ibig sabihin ni Haring David na inano niyo ang Panginoon na thy rod and thy staff? Yan. Dahil maalalahanin ang ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Thy rod and thy staff means concern na concern ang ating Diyos sa atin. Amen? Alala ang Panginoon sa inyo. Sabi nga rito sa Psalms 55, verse 22, open your Bible. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Diba? Ang sabi nga kanina doon, ang rod daw ay ginagamit pagbilang, pag-alis. Kasi tayo minsan
Pag tayo naglalakad, may sarili tayong lakad. Sasabihin ng Panginoon, oops, mali yan, hindi yan ang tamang daan. Di ba? Yun, yung rod. Ay, liliko ka. Mahuhulog ka dyan. Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Anak, ito to tamang daan. Yan ang sabi ng Psalms 55. Hindi kanya hahayaang mapahamak. Pero, bisan may Christian, Lord, masarap eh. Hindi yan tama. Mamamatay ka dyan. Ganun. Panginoon, oo. Pasaway ka, gusto mo, hindi, masarap to, hindi yan masarap. Ako na nagsasabi sa iyo, malalasong ka bukas, malalasong ka na. Oh, kasi ang laso minsan, hindi yung epekto ng ngayon yan. Minsan bukas pa yan, oh. Di mo na alam, patay ka na pala. Ganun ang lason. Sa buhay Kristiyano talaga gagabayan ka ng Panginoon. Gagamitin niyang rod at staff na yan para to correct you. Amen? 20 minutes. He shall never suffer the righteous. Yun. Hindi kanya hahayaang manatiling yung masaktan o maghirap sa naramdaman mo. Hindi kanya pahabayaan doon. Hindi kanya manatiling ganun lagi ang sitwasyon mo. May kusyan na kausap ako. Brother Spock, ba't ganun, no? 2 buwan lang lumipas yung problema ko. Ito na naman, 5 buwan, dumating na naman sa buhay ko. May problema naman. Ganun yun. Ang rod na yan ang lagi mag-aano sa'yo. Sabi niyan, ganito yan kasi minsan, ang buhay Kristiyano natin, minsan nasusunod tayo eh. Hello? Yung gusto mo eh. Pasaway tayo eh. Totoo talaga. Sino hindi maamin yan, hindi ka pasaway? Pasaway tayo, di ba? Ba't wala? Parang kulang-kulang. Pasaway tayo, di ba? Oo. Kailangan tayo, puk. Yan. Papaluin ka na Panginoon. Tuk. Pasaway ka na. Dito, ihulog kita. Yun. Hindi ganun ng Panginoon. Dito ang tama. Okay? Sabi pa sa Psalms 138, open with me, in Psalms 138, verse 8, the Lord will perfect the which concern me. Sabi ng Panginoon, igagawin niyang tama ang kanyang mga inaalalahanin. Tayo ay alalahanin ng Panginoon. Amen? Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hand. Lord, wag mo, agad pare, wag mo kong parusahan sa mga nagagawa kong kamalian. Hindi ganun ang Panginoon. God is not a, what you call this, punisher. Hindi siya punisher. Hindi rin siya sabing, pagkamali ka, ito, sige, magsasuffer ka. No. God is always true to His mercy. Amen? At hindi kanya pahihirapan. Alalang-alala nga ang Panginoon sa atin eh. Hello? Alalang-alala ang Panginoon sa atin. Naku, Sister Baby, nangihina. Palalakasin ko yan. Si Brother Saul, kailangan niya maging may-ari na ng McDonald's. Ganun ba? Alalang-alala ang Panginoon. Gusto niyang ang sitwasyon mo maayos. Si brother, wala ng pera, bibigyan ko yan. Gusto ng Panginoon, humingi ka. Hindi yung, alam na ni Lord. Kaya kakaalam ni Lord eh. Sabi ni Lord, ano yung gusto mo ba? Tatanong-tanong yung Panginoon, ano pag gusto mo? Diba? If you let God say what's in your heart, God will give it to you. Diba? Sa mga nakaraang mga mensahe natin, abundant. Talagang halos hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Basta humingi ka. Di ba sabi mo, Brother Spock, si Lord, alam niya lahat ng nasa isip. Oo, alam niya. Ba't hihintay pang
humingi ako. Anak ka niya ba? Ang tanong. Meron bang anak na, tay, sige, alam mo na yan. Di ba dapat, tay, ito gusto ko. Nay, gusto ko. Di ba? Dapat sinasabi natin yun. Para alam ng Panginoon kung anong tulong ang gusto mo. Pero alam ng Panginoon, yung mga pagsubok na yan, na kaya mo. Amen? He will perfect everything basta patungkol sa atin. Aayusin niya yan. Kaya nga, si God ang nagdarad sa atin eh. Gusto niya, ito yung tama mong tatahakin, hindi yung gusto mo. Hello ha? Si Lord ang nag-guide sa atin, parang isasaway, ano ba tawag din yung ginagano lang? Dito ang tamang, ito yung tamang pastulan. Kasi kinakain niya mga bulok na damo. Ito. Yes. Alam mo, kung may 2 oras pa ako, talaga matatapos natin ito. Kaya siyempre, ang iba kailangan. Rejoice evermore, pray without ceasing. Yan ang gusto ng Panginoon. Manalangin ka na talagang hindi ka nagsasawang manalangin. Amen? In everything, give thanks. Di ba? Yung kanina sinasabi ko, kung dapat pa lagi nating buka ng bibig natin, salamat Panginoon, hindi yung, wala ako pera. Wala ako trabaho. Ganun. Bagsak ako sa aking exam. Hindi ako pumasa. Kahit pangit, sabi mo, Lord, salamat. Di pa nga ito, dumarating sa inyo ito, araw-araw, may pain to eh. Alam mo, sabihin ko lang, Lord, thank you. Lord, thank you. I don't have the right to complain to God. Sana ganun din po kayo lahat. Amen? Yeah, give thanks. Always give thanks. Amen? I think they comfort me. Dito na lang po ako. Our next January last Sunday topic. Sabi ko nga sa inyo uli kanina, hirap talaga ng magiging may kapansanan. Dahil po, akala natin, yun lang, mahinaan. Yung naging na-adapt kong, acquired kong disability, pag nagkakaedad na pala ako, mas lalo siya nagdi-degrade yung aking mga bones and joints, lahat. Lalo pa may scoliosis ako. Sabi ko talaga, dalangin ko sa Panginoon, Lord, ayokong maabutan na bedridden ako. Ayoko parang ayokong maging bigat sa pamilya ko. May ganong mentality ang mga disability. Pero alam mo, sagot lang sa akin ng Panginoon, mahal kita anak. Tuloy mo ang paglilingkod sa akin. Everyday, really. Yung pag-alis ko lang ng bahay, everything there's hirap. Everything. And Andre can testify. Andre, yan si Andre, can testify. Anong ginagawa ko pag ako yung pupunta ng banyo, kailangan? See? Kung paano kung walang tao doon, nag-iisa lang ako. Si Andre ang nag-testify. Nakita nila kung paano ako maliligo. Talagang kailangan nilahin talaga ako sa loob. Sili, every day of my life, ganun ginagawa ko. Kailangan ako, yung ganun. Kaya, you are so blessed. Papalad kay kapatid. Yung pag-atin ninyo na malaking bagay na yan, na inaalala nyo ang pag-ibig ng Diyos ang ginawa sa inyong kabutihan. Ako, hindi ko sinasabing hindi ako mapalad ako. Na kahit ako ganito, hindi ako kung pwedeng pigilan sa pag-atin ko sa gawain ng Diyos. You are so blessed! You are so blessed! Kapatid, you have a lot of things to thank God
that you can able to walk, you can do the chores every day of your life because God give you a complete body. Hindi ko sinasabing incomplete ako. I'm still complete because I'm serving God. Amen? Sana kapatid, anumang pagsubok na dumating sa inyo, always say, Thou art with me. Kasama ko lagi ang Diyos. Amen? So magandang hapon po sa inyong lahat. I pray, I pray na matapos ko na to. And really talaga napakahaba pa ng i-dissect. Kasi ang title talaga ng Psalms 23 is The Meaning of Psalms 23 and How to Dissect. Sana sa pag-uwi ninyo, gawin niyo yun. Basahin niyo ang Psalms 23. Dahil yan ang inyong buhay sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at manalangin. Panginoon, maraming salamat. Nakapakinig uli kami at aming ninanamnam muli ang iyong salita. O Diyos, napakabuti mo. Dahil Panginoon, muli kami, Lord, lumakas ang aming panampalataya at pananalig sa iyo, O Diyos, na talagang hindi mo kami iiwang magpakailanman. At gagabayan mo kami kung kami ay mapapahamak. Ilalayo mo kami lahat sa aming kapahamakan. Gagabayan mo kami sa tamang daan kung saan ang katotohanan. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na muli sa pagsalubong namin sa bagong taong ito, kailanman ay hindi namin kakalimutang magbasa ng iyong salita. Makalimutan na namin lahat, Panginoon, ang magaganap sa bagong taong ito. Huwag lang, Lord, kami makalimot magbasa at manalangin at maglingkod at dumalo sa mga gawain ito. Dahil si Brother Spak nga Panginoon, nakakaya niyang umatin kahit hirap siya sa buhay ng kanyang pagkilos. Ako, Lord, kumpleto ang aking katawan. Pinagpala mo ko na kumpleto ang aking katawan. Dapat na ialay ko sa iyo. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa iyo lahat ang aking kapurihan na pasasalamat sa iyong ginawang pagkapala sa aking buhay at kay Brother Spak. In Jesus' name we pray, Lord. We thank you, Lord. Amen and amen.